Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo at kanyang ipinagtabuyan ang mga nagtitinda. Sinabi niya sa mga ito, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan, ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Araw-araw, si Jesus ay nagtuturo sa loob ng templo. Pinagsikapan ng mga punong saserdote, ng mga eskriba, at ng mga pangunahin ng bayan na siya'y ipapatay. Subalit, wala silang makitang paraan upang maisagawa ito, sapagkat taimtim na nakikinig sa kanya ang buong bayan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga rin sa lahat ng mga nasa barangay at nakakapakinig ng ating banal na misa. Ganun din sa kanilang mga tahanan na nagsisimba via online. Magandang araw po sa inyong lahat. Kasama kayo sa aming pagdiriwang ng banal na misa dito sa ating parokya. Isang maaanghang na pahayag ang narinig natin mula kay Jesus sa ating ebanghelyo. Sabihin nyo nga, maanghang. Yan ang naging pahayag ni Jesus nang minsan siya ay magpunta sa templo. Ang sabi niya sa mga tao roon, matapos niyang ipagtabuyan ang mga nagtitinda, nasusulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa ninyong pugad ng mga magnanakaw. Di ba ang anghang? Kung ikaw ay taong simbahan at narinig mo ang mga salitang iyon, anong mararamdaman mo? Hello? Diba? Masasaktan, magdadamdam. Pero hindi natin masisisi si Jesus. Hindi natin masisisi siya sa ganitong pananalita dahil tila naging palengke ang templo noon sa dami ng nagtitinda ng mga pang-alay o paghandog. Marami ring mga namamalit ng salapi na pang-ikapo o buwis. At pinayagan ito ng mga pangunahin, saserdote at pariseyo. Bakit? Dahil sila ang makikinabang. Naging lugar ng kalakal ang templo sa halip na bahay dalanginan. Dahil sa hindi masikmura ng mga punong saserdote, ng mga eskriba at mga pangunahin ng bayan ang mga pahayag na yon ni Jesus, pinagsumikapan nilang ipapatay si Jesus. Di ba ganyan naman? Kapag nagagalit ka sa nagsasabi sa iyo, kapag naiinis ka sa mga taong nagkukomento, nais mong gumawa ng masama. Kaya gusto nilang ipapatay si Jesus. Yan ang mahirap. Kapag ang isang tao ay nagtutuwid ng baluktot, kapag ang isang tao ay nagtatama ng mali, at kapag ang isang tao ay namumuna ng kasamaan, sila pa ang nagiging kalaban. O di ba mga nanay, kapag pinagsasabihan nyo ang anak nyo, mag-aral. Sa huli, ikaw pang kontrabida. Tama ba?
Kapag sinasabihan mo yung mga anak mo, anak, huwag kang nagmumura. Oh, sa huli, no? Ikaw pa masama. Sa bagay, kalaban nga naman ng masama ang mabuti. Hadlang nga naman sa mga matuwid. Hadlang nga naman sa mga baluktot ang matuwid. At kasiraan ng mali ang tama. Kaya hindi katakataka kung bakit gusto nilang ipapatay si Jesus. Pakiramdam nila, kalaban sila ni Jesus. Kinakalaban sila ni Jesus. Pero hindi nila alam, tinatama, tinutuwid lang sila ni Jesus. Ito, yung tinutukoy ni San Juan sa ating unang pagbasa. Ganito rin yung kanyang sinasabi, nang minsan siya ay utusan ng anghel na kainin ang kasulatan. No? Imagine nyo, no? Pinapakain sa kanya yung kasulatan. No? Imagine nyo, ipapakain sa inyo, ito mismong aklat, ito mismong salita ng Diyos, ito mismong Bible. No? Ang sabi sa pagsasalarawan, mapait sa sikmura, ngunit sa bibig mo'y sintamis ng pulot pukyutan. Alam niyo po ba yung pulot pukyutan? Ano sa English? Honey. Yes, ganyan daw ang salita ng Diyos. Matamis sa bibig, na parang pulot pukyutan, ngunit mapait sa sikmura. Ibig sabihin, maganda sa pandinig, ngunit masakit sa dibdib. Mahirap sikmurain. Bakit hindi? Yung sabihin ng Panginoon sa utos niya na igalang ang iyong mga magulang. Tama ba yon? Di ba? Ang ganda pakinggan. Pero kapag ang magulang mo ang sakit sa ulo, pasaway, hindi na nakikinig, di ba? Ang hirap sundin. Ang hirap dibdibin. Pag sinabi ng Panginoon na magpatawad, di ba? Ang ganda pakinggan. Tama naman, magpatawad. Pero kapag yung may pagkakautang sa'yo, hindi nagbabayad, o di ba? Ang hirap gawin. Ayaw mong sundin. Walang pinagkaiba yan sa katotohanan. Tama kung pakikinggan, ngunit masakit sa kalooban. Gaya na lang ng kapag sinabing, hindi masarap ang iyong luto, katotohanan, pero masakit pakinggan. Tayo mga Pinoy, no? Kapag nasa handaan, tinanong ka, masarap ba? Kamusta yung ulam? Anong sagot natin? Okay naman. Masarap, pero hindi makangiti. Bakit? Kasi gusto natin maganda sa pandinig. Kahit ang totoo, masakit sa dibdib. Kaya ako, pag sinabi kong pangit, nagpakilala ako sa PPC, ganun, diretsa lang po ako magsalita. Simple lang naman ako magsalita. No? Diretsa, pag sinabi kong maganda, maganda. Pag sinabi kong hindi maganda, hindi talaga maganda. No? Hindi ko sasabihin, okay lang. Hindi ko sinasabing, ayos lang. No? Kasi pag sinabi ko yon, hindi naman yon ang totoo. At hindi ka magbabago. Maganda marinig mo, pangit, para alam mo kung paano pagandahin. Pag okay lang, alam mo naman ang Pinoy, okay na pala eh. Sige. Kaya yung sila ma'am, yung mga katikista, pag pinakita kong galit ako. Wala akong ipagkikimi. At least makita mo ang totoo. Sa wikang Ingles, ang tawag doon, sugar coat. Ano niyo ibig sabihin ng sugar coat? Binabalot ng matamis kahit ang totoo ay maasim. Kahit ang totoo ay mapait. Ito po ang mensahe sa atin ng ating mga pagbasa sa araw na ito. Hindi pwedeng pagtakpan ang katotohanan para lang magandang pakinggan. Hindi pwedeng pagtakpan ang katotohanan para lang magandang pakinggan. Mga nanay, mangaral,
kahit masakit sa pandinig ng mga anak, ituro ang tama, ituwid ang baluktot, ituro ang mabuti. Kahit sa huli, ikaw ay ituturing na kontrabida. Kasi kahit kailan, hindi pwedeng pagtakpan ang katotohanan para lang magandang pakinggan. Mga kapatid, ang katotohanan kailanman hindi mapagtatakpan. Anuman ang iyong ibalot, malalantad at malalantad iyan. Mas mabuti pang masaktan ka ng dahil sa katotohanan kaysa bulahin ng dahil sa kasinungalingan. Amen? Amen.